Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, ang isa na namang kasaysayan na kapupulutan ninyo ng aral sa buhay na aming itatampok sa linggong ito. At ngayon mga kaibigan, narito po ang unang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rane dito sa ating dulang. Love and Memories. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalan kong Rani. 28 taong gulang. May asawa at 2 anak. Gusto ko rin maisadula sa radyo ang karanasan ko sa pag-ibig. Ganito ko sisimulan ang aking kwento ng aking pag-ibig. Abay, hindi pa yata gising yung bulakbul mong anak, ha? Di pa nga, dahil may dinaluhan na okasyon yan kagabi. Ako, Isang dalaga ang nagdiwang ng kanyang kaarawan. Alam mo ba yon? sigurado ako na hindi na naman niya ako matutulungan sa trabaho ko. Ang dami pa namang order ngayon. Huwag ka nang umasa dyan sa anak natin. Siyempre, nag-iisa yan. Hindi naman siya sanay doon sa trabaho mo. Oo nga, Angge. Paano nung bata pa yan ayaw mo kasing pagtrabahuin? Dahil sinabi mo na bata pa siya. Ngayon, ha? Tingnan mo. Hindi niya alam tumulong. Ang makipagbarkada. At maglakwat siya. Ang alam niyang gawin. Pasensya ka na, Piping. Alam mo naman na nag-iisang anak natin si Rane. Kaya ayaw kong mahirapan sa trabaho. Alam mo naman na mahirap gumawa ng bila o upuan at ibang kagamitan na gawa sa kawayan. Nako, kapag gumising yung anak mo, sabihin mo na sunod niya doon sa pinagkukuhanan ko ng kawayan, ha? Para matulungan niyo akong magbuhat ng mga kawayan na gagamitin para sa paggawa ng upuan. Para hindi na ako mahirapan na magbuhat, ha? Oo na. Pero pag hindi siya nakapunta, tawagin mo na lang yung isang trabahador na tumulong sa'yo para hindi mo na siya hintayin. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Sino kaya yung lalaking kasama ni Benny? Nahiya siya sa akin. Parang ibang nararamdaman ko sa kanya. Gwapo siya at macho. Siya ang tipo kong lalaki. Di siya gaya ni Nelson. Puro yabang ang alam gawin, kundi ang magyabang. Sana ay lumapit sa akin at magpakilala para maging kaibigan ko. At saka, hindi imposible na magkagusto siya sa akin. Kailan ko kaya siya uli makikita? Kailan kaya? Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalik. Aba, nakabihis ka ng todo. Para bang may okasyon na dadaluhan ka, ha, Rane? Opo, Inay. Alam naman ninyo, binata ako at naghahanap ako ng magiging nobya. Ano? Aba, 25 ka na, pero wala pa akong napapansin na nobya mo.
Baka magaya mo yung isang uncle mo na si Tasyo na nakalimutan ng mag-asawa kaya nag-iisa na nabubuhay. Huwag po kayong mag-alala, inay. Darating din yan. Ang totoo, may plano na ako kung sino ang mapapangasawa ko. Ganun ba? Sino naman ang babaeng yan? Baka mabibigo ka lang dahil wala kang permanenteng trabaho, ha? Hindi po, inay. Nahalata ko na may pagtingin siya sa akin. Kaya madali kong mapapasagot yun. Maganda at pino ang kilos niya. Tagasan ba siya, ha? At kaninong anak ang plano mong ligawan? Malapit lang dito sa lugar natin, inay. Si Jessa, anak ni Doña Amanda. Tanga! Hindi mo alam ang sinasabi mo! Inay naman. Bakit ninyo ako binatubukan? Ang sakit nun, ha? Hoy, hoy! Huwag mong ipilit na ligawan ang anak ni Doña Amanda, ah. Baka hindi mo alam ang kaya niyang gawin. May kaya sila at isang matapobre yun. Kaya hindi ka pwede doon sa anak niya. Huwag naman kayong manghusga agad, inay. Kahit ayaw ng mama niya, kung gusto ako ng anak niya, walang magagawa si Doña Amanda. Basta akong bahalang dumiskarte. At hindi malalaman ng Doña na nobya ko na ang anak niya. Yes, iha. May napili ka na ba sa mga lumiligaw sa'yo? At sino? Naku, Mama. Wala po akong nagustuhan sa kanila. Wala sa kanilang hinahanap ko para maging nobyo. Pero kung para sa akin, ay pwede na si Engineer Nelson. May matatag na trabaho at inhinyero pa. Hindi yan ang basihan ko, Mama. At saka, wala pa sa isip ko yan, ang makipagrelasyon. Gusto kong libre ako sa lahat ng oras ko at walang istorbo. Pero kailangan na may nagmamahal sa'yo, iha. Para hindi ka naman maging boring. At saka isa pa, ayokong mahuli ka sa biyahe na sinasabi nila. Lahat na nakaibigan mo ay nag-asawa na. Si Kwan lang, yata si Nora ang wala pa. Kahit nobyo ay wala yata. Hindi namin problema yan, Mama. Hindi pa kami handa. At saka, hindi ko pa natagpuan ang lalaking magpapatibok ng puso ko. Ay, naku, iha. Hindi yung puso lang ang gamitin mo. Pati utak. Para makapag-desisyon ka ng tama. Hindi yung kahit hindi bagay sa'yo ay papatulad mo. Hindi naman sa ganun, Mama. Kaya lang, huwag sana ninyong pakialaman ang pagpili ko ng magiging nobyo ko. Basta alam ko na kaya kanyang mabigyan na maginhawang buhay, ay di ako tututol. Huwag lamang sa isang lalaking hampas lupa. Pagka ang manahin mo lang ang pag-iinteresa niya. Tandaan mo, iha, kailangan na kilatisin ko muna bago mo sagutin ang lalaking magugustuhan mo. Naiintindihan mo ba ako, iha? Mabuti pa dito sa bukid at nakakahinga ako ng maluwag kaysa dun sa bahay. Si Mama kasi. Oh, ano naman ang nangyari sa inyong mag-ina, ha? Para kang naiinis dyan. Paano? Sa pakiramdam ko, ang gusto niya ay siya ang pipili ng magiging asawa ko. Ganun ba? Kahit na sabihin sa'yo yan, kung hindi mo mahal ang isang lalaki, wala siyang magagawa. Marami naman ang paraan para hindi matupad ang gusto ng mama mo. Dapat ikaw ang masusunod dahil ikaw ang makikisama, hindi ba? Oo, yun ang dapat. Pero inuunahan na ako ni Mama sa aking desisyon.
na kung ayaw niya, ay hindi pwede na maging nobyo ko ang tipo kong magiging nobyo. Bakit? May gusto ba na maging manugang ang mama mo sa mga naliligaw sa'yo, ha? Oo, friend. Yung inhinyero na mukhang engot sa tingin ko, basta may kaya, ayos lang kay mama kahit anong itsura niya. Ano? Para kang nauubusan ng lalaki kung pati yun ay papatulan mo. Hindi yata pwedeng i-display. Naku, Momo! Naku naman to, sobra ka namang manglait, friend. Pero sa totoo lang, tama ang sinabi mo. Ay, alam mo ba, may maganda akong ibabalita sa'yo. At tiyak, matutuwa ka. Ha? Ay bakit? Nanalo ka ba sa loto? Kaya ang saya-saya mo. At sige, sabihin mo sa akin kaagad para malaman ko kung totoo ang sinasabi mo na matutuwa ka. Alam mo, may nagpapagawa sa akin ng bahay kubo. Siyempre, malaking tutubuhin ko roon. Ha? Ay Oh, naku, di ba? salamat naman. At mapapalitan na rin ang tumutulong bubong natin. Malapit na ang tag-ulan. Para naman mahimbing ang tulog natin pag walang tumutulo sa bubungan. Ay, at alam mo rin ba, hindi niya sa tumawad sa sinabi kong presyo. Ha? Bay, sa bagay, madali lang naman yun eh. Dahil yung katamtaman lang daw yung pinagagawa. Parang pagpahingahan lang daw kapag mainit ang panahon. Ay nako, sana ganyan lagi. Para hindi naman tayo kapusin sa ating mga gastusin para sa ating araw-araw. Oo, Angge. Ay, may anak tayo pero hindi man lang makatulong sa atin. Ay, pwede ba? Huwag mong sabihin yan. Siguro may panahon na magtitino at may iisip din niya na dapat na siyang magtrabaho kung hindi natin. Dami ng tao dito sa mall. Karamihan naman ay nagpapalamig at naglalakwatsa. Ano kaya? Naghahanap ng kakilala at makikilala. Sana maatsambahan ko ng pangarap ng babae na magiging nobya ko. Naku, siya yata yun ah. Ang mabuti pa, ay gawin ko ng dati kong diskarte. Sana hindi papalpak. Wala siyang kasama. Jackpot ko na to kung gano'n. Lalapitan ko na siya. Hindi barit, nakatalikod siya. Hi, Layla. Nag-iisa ka yata. Huy, Layla. Ha? Sino ka? Bakit mo ako kinalabit? At hindi kita kilala. At hindi Layla ang pangalan ko. O ano? Naku, sorry miss. Kamukha mo kasi yung kilala ko pag nakatalikod. Kaya pasensya ka na ha. Kung nagulat pa kita. Okay lang. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Di mo naman sinasadya eh. Siya nga pala. Gusto ko na sanang makipagkaibigan sa'yo. Ako si Rani. Ikaw, ano ba magandang pangalan mo na parang ikaw? Ako pala si Jessa. Naghihintay ako dun sa kaibigan ko. Pero hindi na yata darating eh. Kaya uuwi na lang ako. Ang mabuti pa. Magmerienda muna tayo para magkakilala tayo ng gusto. Pwede ba, Jessa? Kung hindi ako makakaistorbo sa'yo. Kung wala kang pupuntahan. Kuwan Rani, wala naman akong pupuntahan. Kaya pwede tayong magkwentuhan.
Pero hindi ako magpapagabi ha. Baka magalit ang aking mama. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Dito ko pala, Iha. Bakit nagabihan kayo na kaibigan mo? Saan ba kayo pumunta? Kuwan po mama. Nagyaya sila sa resort, pero hindi ako naligo. Dahil masama po ang pakiramdam ko eh. Gusto ko na sana umuwi na, pero inisip ko na baka magtampo sila. Kaya noong dumilim na ang paligid, ay nagyaya na akong umuwi. Baka nag-aalala na kayo. Oo, Iha. Dahil ang paalam mo sa akin kanina ay samul lang kayo. Yun pala, niyaya ka rin sa resort. Ay, di bale, magpahinga ka muna, Iha. O kaya, maghapunan ka muna bago ka matulog. Hindi na po ako kakain, mama. Busog pa po ako eh. Gusto ko nang magpahinga dahil masama ang pakiramdam ko. Tingnan ninyo, oh. Mainit po ako. Tingnan ko nga. Kakapain ko ang loob mo. Dako, mainit ka, Iha. Ang mabuti pa ay pumasok ka na sa kwarto mo at kukuha ako sandali ng gamot na iinumin mo para hindi na lumalayan. Sandali lang, Iha. Mabuti naman naniwala si mama. Alam ko na pupunta na naman dito. Makulit na si Nelson eh. Naiinis pa naman ako sa mukha niya. Kaya nagdahilan na lang ako kay mama na masamang aking pakiramdam. Sana hindi niya ako pilitin na humarap sa kanya. Baka diretsahin ko na wala siyang pag-asa sa akin. Bob, may tumating. Sino kaya ito? Mabuti pa ay buksan ko ang pinto para malaman ko kung sino yung bisita. Ikaw pala, Nelson. Halika, pumasok ka muna at umpo. At may sasabihin ako sa'yo. Opo, ma. Salamat po. Nandito po ba si Jessa? At pwede ko ba siya makausap? Paano ba ito, Nelson? Hindi kasi pwedeng makipag-usap sa'yo si Jessa. Oh? Bakit ito, ma'am? Ayaw ba niya sa akin? Ayaw niya ba akong kausap? Alam niya ba niya araw ng dalaw ko naman sa kanya ngayon? Oo, alam niya. Kaya ako nang humihingi ng despensa sa iyo, iho. Hindi ko akalain na magkakasakit siya. Sana maintindihan mo ang kanyang kalagayan. Ganun ba, mama? Totoo kayang may dinaramdam siya? Baka sabi niya yun sa inyo para hindi niya ako harapin. Anong ibig mong sabihin, Nelson? Hindi ka naniniwala sa sinabi ko sa iyo? Sa inyo po ay naniniwala ako. Mama, kung yan sinabi ninyo, para iparating sa akin. Pero, baka dahil lang naman yan para hindi niya ako harapin at ayaw niya akong kausap. Ano? Bakit kaya hindi naniniwala si Nelson sa sinabi ng mama ni Jessa?
Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan subaybayan ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng lihim kasaysayan na ipinadala ni Raleigh dito sa ating dunang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.